Sa iba pang balita, kinwestiyon ngayon ng depensa ang prosekusyon kung bakit hindi kinasuhan ang implementing agencies na dawit sa 10 billion pesos PDAP scam. Ang buong ulat, kunin naman natin sa aming kasama, si Sweden Velado mag-uulat mula sa Sandigan Bayan sa lungsod ng Quezon, live. Maraming salamat, Princess, sa ginawang cross-examination ng depensa sa pangunguna ni Attorney Stephen David. Kinwestiyon nito ang testigo ng prosekusyon na si Attorney Ryan Medrano kung bakit hindi naghain ng kaso laban sa mga implementing agency tulad ng National Agribusiness Corporation o NABCOR at Technology Resource Center o TRC, gayong sangkot din ang mga ito sa maanumalyang 10 billion peso pork barrel scam. Princess, matatandaan na si Attorney Medrano ang isa sa mga field investigation officer mula sa Office of the Ombudsman na nag-imbestiga sa PDAP cases noong nasa NBI pa lamang ito. Ayon kay Medrano, may mga inihain umano silang graft cases sa Field Investigation Office. At aniya, bagamat sangkot ang implementing agencies, ang NGO naman talaga ang responsable sa pagpapatupad ng mga proyekto na karamihan ay ghost projects na pinondohan ng pork barrel ng mga mambabatas na dawit sa PDAP scam. Samantala, Princess, lumutang din ang pangalang Nemencio Pablo na itinalagang presidente ng isa sa 20 bogus NGOs ni Napoles. Ayon kay Attorney David, kung pirmado niya ang mga PDAP document, dapat umano'y isinailalim din si Pablo sa masusing investigasyon. Sagot naman ni Attorney Medrano, nasa labas ng bansa si Pablo nang gawin ang investigasyon at ayon na rin sa testimonya at sinumpa ang salaysay ng whistleblowers na sila Ben Hurluy at Merlina Suñas, pineke nila ang pirma ni Pablo. Banat ng depensa, Princess, forgery is a matter of crime. Mabilis na tugon naman ng prosekusyon, walang alam si Pablo na pineke lang ang kanyang pirma kaya hindi na dapat siya kasuhan. Princess, sa susunod na bail hearing ni Napoles, yan ay nakatakda sa October 24. Haharap naman ang testigo ng prosekusyon mula sa Commission on Audit na si Assistant Commissioner Susan Garcia. Yan ang mga balitang aming nakalap mula rito sa Sandigan Bayan. At para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Maraming salamat sa iyo, Sweden.